Majority is not always right. Itong pagpasok lang ng bagong taon, nakita nyo, millions of people sumusunod sa traslasyon. Niluluhuran, sinasamba ang gawa ng kamay ng tao. Kaya ang pagputok ng bulkan, ang paglindol, ang bagyo ay sunod-sunod sa ating bansa. Bakit? Ang Diyos ng sinasamba ng karamihan ay hindi tama na Diyos. Ang Diyos na tama is spirit and truth. Sabi nga sa John 4:23-24, God is spirit. He must worship in spirit and truth. That is why mapapansin nyo, even in online, bakit nagpapatuloy po tayo? Dito natin pinapractice na espiritu ang Diyos. Hindi siya nakukonfine sa luneta. Hindi siya nakukonfine lamang sa binundo. Ang Diyos natin, hindi mo siya pwedeng gapusin. Hindi mo siya pwedeng buhatin. Siya ang bumubuhat sa atin. Siya nag-iingat sa atin. Hindi tayo nag-iingat sa Diyos. At maraming mga blind followers until now because the teaching is not sound. Kapag mali ang turo na natanggap mo, mali din ang uri ng pamumuhay mo. Dito nyo maintindihan, kaya pala palagi kaming dinidikdik na magbasa ng Biblia dahil yun lamang ang manual na iniwan ng Diyos sa atin. Para makita natin ang mga mali na hindi natin dapat gawin at ang tama na dapat natin gawin. That is why ang pamana na ibibigay po natin sa ating next generation is the sound teaching of the Word. Biro mo, millions of people every year dumadami ang blind followers sa maling pananampalataya. Why? Yun ang iniwan ng mga ninuno Imagine that more than 1,000 ang pamahiin ng mga Pilipino. Huwag ka muna lumabas ng bahay, may pusang itim. O nahulog ang kutsara mo, may bisitang darating. Kapag may patay, bubuhatin yung bata para walang susunod. Buti hindi nabagsakan yung kabaong. Ang laki-laki na ng bata. Nakita natin mga kapatid, may mga pamahiin tayo na yun ang umaalipin sa atin. So hindi ka na tumutuklas ng katotohanan kung anong iniwan ng mga ninuno natin. Isip natin, yun ang tama. Nagkakamali tayo mga kapatid. That is why we need to search and seek for the truth. And the truth is this, nakita natin, buti na lang may Bible. Dahil ang mga ninuno natin hindi rin nagbabasa ng Bible. Namanan rin nila sa mga ninuno din nila noon. That is why, ngayon mga tao matatalino na. Ang talino hindi talino ng mundo, kundi talino na galing sa Diyos. Na-search mo sa truth na ang Diyos Espiritu. Ibig sabihin, hindi siya makukonfine sa isang place. Omnipresent God siya. And that is our God na sinasamba. Kaya make sure you are on the road of right teaching. Nasa tama kang turo. Kasi kapag mali ang tinuturo natin, marami din ang maimpluwensyahan sa mali. Kaya nga, kahit na Bible ang tinuturo, marami pa rin nagtuturo ng hindi tama. Kaya mahalaga may nagme-mentor sa atin. Dahil kahit wrong teaching, Bible din ginagamit. Kaya may conviction ng Holy Spirit if you are in the right track or not. Kaya pag nagbabasa ka ng Bible, may lumapit sa iyo, alam mo, may bagong doktrina, ano yon? Di ba may Father God? Di may Mother God. Ayun, kung hindi ka nagbabasa, hatak ka ng Mother God. Nakita niyo mga kapatid? Dapat alam mo yung edge. Pamilya ko, anak ko, angkan ko, kaibigan ko, dapat dalhin ko sila sa liwanag. Si Jesus lang nagsalita nito, I am the light of the world. Matatagpuan natin sa banal na kasulatan. Sino siya? Diyos siya. Siya ay all-knowing God. At the same time, tao siya na matay para sa atin. Nakita niyo po? Importante na tayo ay nakakling sa right teaching kasi kung hindi, pwede ang mga inaakay mo na impluwensyahan mo, madala mo rin sa maling turo.